Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa atin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Good morning din po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also sa mga masugid nating mga live viewers. Again, good morning po sa inyo pong lahat at welcome na naman sa paborito niyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli, tayo ay nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Alright? Nakikita niyo po, hindi ako nag-iisa ngayon. Kasama ko po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Doc, good morning po. Huwag ka nang Ay, hindi na. Okay, init pala. Yes, good morning Doc Julie. How are you? Ay, masaya ang lola. Siyempre. At, mainit na umaga sa Yan. inyong lahat. At ingat-ingat lang po tayo. At, Yan. Oo, tama nga naman. at praise God pa rin kasi mainit. Kasi kung malamig. Malamig. Oo. Kaya sa lahat ng bagay, pasalamatan natin ang Panginoon. Yan. Tama. At gusto ko nang batiin agad ang mga taga North, South East. and West corner ng ating simbahan. Hello. Hello kayong lahat po dyan at sa mga nagwagwapuhang mga area leaders. Yan. Oo, hello kayong lahat dyan. At syempre sa mga viewers natin, maaring hindi kayo nagko-comment at nanonood lang kayo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga. Good At, morning po sa inyo pong lahat. Ewan ko lang kung nandito na yung bagong kasal. Oo, congratulations pala Oo. sa ating bagong kasal kay Sir Hener at kay Ma'am Carmela. For your Ayan. information, napaka successful Yan, tama. ang naging kasalan kahapon. Yun. At wala akong nakitang abir-abirya. Yun, Oo. tama. At Ayan. smooth at talagang iba yung pinapanalangin talaga. Yan, amen. At syempre naggagandahan at nagwagwapuhan ng mga Sponsors. Mga ninong at ninang. Oo. Oo. At masyado ako na-touch Saan? doon sa mga Messages. testimony. Oo, Yung oo. mga ganon. Tama. Oo. Oo. Para bang hindi ko iisipin na yung mga ganong tao ay may ganong, Aha. may mga ganong Testimony. Oo, mga Oo. testimony na mga pinagdaanan sa buhay. Tama. Oo. Pero Sa biyaya ng Panginoon, oo, nandyan pa tsaka rin. napakabuti ng Panginoon dahil sabi nga, pag nakatalaga, talaga na. Yun. Oo. Oo. Wala nang pwedeng makapagbago. No? Oo. Tsaka, ang medyo naiyak ako doon kasi ang yung kamukha nung Hener. Yan. Oo. Yung bang nung araw, titingnan ko parang nung medyo Wala na. nawala siya. Oo. Tapos kung sino-sino pinagdadadala dyan. Sabi ko, pambihira, sana dumating ang panahon na babalik siya. Yun. Oo. At makita ko na nasa maayos siyang kalagayan. Kasi po noon parang happy-go-lucky siya noon eh. Kaya ako rin talagang nagpapasalamat sa Panginoon. Pag nakikita mo yung mga ganyan na nagsisibalik, nagiging maayos. Bumabalik sa ministry. Talagang nandun na pinipreserve ng Panginoon. Yun. Oo. At ano yung isa? Pinipreserve at yung preservation and inspiration. Parang yun ang naano ko. Parang sabi ko nga, kahit pala ako ganito, pinipreserve ako ng Panginoon. No? Tama. Oo. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ganon din lahat tayo na sumusunod sa Kanya. Amen. At kung di man tayo sumunod, may konting palo, nandun na, nakita ko doon yung i-preserve ka, Mhm. wala ka namang ka worth na i-preserve ng Panginoon. Pero dahil nga tayo ay anak ng Diyos, pinipreserve niya tayo every day. Kaya, pero hindi po ako magpipreach.
Sumusobra lang po yung kasiyahan ko na Yun. Tama. ibahagi sa inyo ang aking damdamin Saloobin. saloobin. Kaya binabati ko po ang mga nandito na, batiin ko na to. Ma'am Vivian Tandoy. Ba't puro Vivian Tandoy? Oo. Marami nandyan. siyang binati. Oo, marami siyang binati. Oo, ano naman yan? Overwhelming. Kasi sana nagpunta ka na dito. Ay, ako na Vivian Tandoy. Ay, ikaw yun. Ayan, oo. Si Ma'am Pe Lucas. Oo. Ayoko na. Ayan, siguro si, mas maganda kung si Conrad na lang ang nandito. Ano yan? Anyway, Yan, okay na? Yun, okay na. Yan. Si Alma Dacantiban. Ayan, hello, good morning. Good taga morning saan po po. kayo, ma'am? At Northeast. Northeast. Okay. Hello po, magandang umaga po sa inyo. Ayan, hello po, good morning. Yun pa lang? Wala pa? Ilan ba ang viewers Yun na? pala, as of now, yun pa lamang po. Again, Ganun. Okay. congratulations po doon sa ating bagong kasal and also sa lahat po ng mga nagpagal doon. Congratulations din. Tagumpay nga ng church yon, ika nga, di ba? Kaya kung ano man naging success nila sa kanilang buhay, lalo na sa pag-aasawa, ay tayo ay naging tagumpay. Kasama tayo doon, part tayo doon mga kapatid. Part tayo ng tagumpay na yon. Kaya again, kay Ma'am Carmela and also kay Sir Hiner, congratulations po sa inyong At sa dalawa. mga parents. Ayan, sa mga parents, tagumpay po rin nyo rin yan. At sa mga lahat ng naging part doon sa pagde-decorate, sa mga naging sa paglilinis, sa pagluluto, ayan, talagang congratulations at naging successful po ang wedding po na yan. Ma'am Alright. Gina Biduya, good Ayan, morning. good morning. Good morning po, Ma'am Oo. Gina. Bakit Ayan. wala kay kahapon? Yun lang. Oo, ayan. So, again, mga kapatid, mamaya itutuloy lamang po yung, magkakaroon tayo ng bagong topic, Doc Julie, patungkol po sa nutrition na naman at makakasama po natin ang ating nutritionist, dietitian, mamaya-maya lamang po mga kapatid. So, again, maganda makapag-share kayo ng link na ito sa mga kaibigan po ninyo so that maging blessing po tayo sa mga kapatiran po natin. Malaman po nila na may ganitong klaseng programa na umeere. So again, salamat po sa Panginoon at kasama po natin yung mga ibang mga nandito pa rin po yata yung mga mission pastors pa rin po natin like sila Sir Jude. Ayan, nandiyan pa rin sila Sir Okay. Jude. And also sila, ano tawag nito? Pastor RJ and also si Pastor Dexter. Ayan, nandiyan pa rin po yata sila. Oo. Parang wala ako nakita eh. Ayan. Oo. And Anyway, also baka si lumabas sila. Ma'am Leia Abines. Ayan, good morning. Good morning po sa Good inyo, ma'am. morning. At sa area ko po yan. Shoutout pala sa aking area, Central East Family. Hello po. Shoutout po sa inyo. Area mo? Oo, binabati ko rin ang mga taga Central South. Yon. Oo, at si Ma'am Gina pa lang ang nakita ko. Yeah. Parang And also kay Ma'am Aba Escalada, good morning. And also kay Ma'am Girly Aguilon, good morning din po sa inyo. Ayan. ano po ang kalagayan ni Ram? Ayos, pinag-pray naman yon. Opo, yung sa kanyang tenga ba? tenga. Opo. Ayan. Hello po kay Ma'am, kay Sir J. Tribusias. Ayan. Hello po. By the way, gusto ko lang ayayahan ulit yung mga natin kasi may mga nalalapit tayong mga events sa ating simbahan. Take natin itong opportunity na ito, nayayain sila sa nalalapit na balikatan. Oo, sa summer. Boys Edition. Oo. Summer Balikatan. Ito po ay para sa mga kalalakihan at next week po yan mag-i-start. Starting on Monday up until Friday. So maganda mga kapatid, i-join ninyo ang inyo pong mga anak dito sa ating Summer Balikatan po na ito. Gusto ko na rin batiin ng
in advance Yes. ang PSS graduation ng Yes. class committed. Yun. Oo. Oo, malapit-lapit na rin po yan. Yang Nararamdaman ko na yung this nararamdaman coming nila. June na rin po yan. Second week, I think, of June Oo. ay graduation na ng ating mga PSS students. Ma'am Ayan. Liling Badagwas, hello ma'am. At Ma'am Sandra Bergancia. Ma'am Lydia Pusin. Yun. Hello. Hello po sa inyo pong lahat. Thank you so much for watching. Alright. At again, inaanyayahan po namin kayo sa mga events po na yan na sa ating simbahan. Again, sa mga magulang po na gusto nyo pong pasalihin ang mga anak po ninyo dito sa ating summer balikatan, ay mag-join nyo po sila at open na po ang registration. Ayan, open na po ang Ano ating ba registration? 1,000 pesos. 1,000 pesos. At tanungin niyo po sa mga area leaders po ninyo kung ano na po yung mga update or mga dadalhin ng mga delegates. Oo, dapat i-check din ng ng mga leaders kasi yung iba kasi walang idea. Opo. Oo. So, maganda po yun, mga Lalo kapatid. na yung mga first timer. Yeah, totoo po yan. So again, ay ano po kayo, i-join nyo po ang inyo pong mga anak, lalong-lalo na kung wala naman po silang gagawin sa mga tahanan po ninyo, mas maganda makapag-join po sila dyan para maging totoong lalaki sila. Oo, yun talaga ang pinaka-goal po niyan. Ay, grabe po ang burden ng ating mahal na pastor pagdating po sa mga kalalakihan po natin dito sa ating simbahan. Gumagawa ng training po ang ating mahal na pastor para at least talagang masubok ang mga kalalakihan po natin. Marami silang matututunan. Oh, yes, mga ma'am. bagay na panlalaki. Yeah, totoo po yan. Kagabi nga lang po, nag-meeting po yung kami pong mga talagang grabe yung gagawin ng ating mahal na pastor para po sa kanila. So again, I would like to invite each and every one na sila po ay makapag-join dito sa ating summer balikatan. This coming Monday up until Friday. 5 days lang po mga kapatid. 5 days lang. Kayang-kaya nyo po yan. Alright? Pero 5 days na rin sila Diyos ko, yung apo ko, masyadong Excited? excited. Oo. Yung mga tent. Oo. Sabi ko, iyan mo na ubusin na kayo ng lamok doon. Yun. Kasama yun. Survive nga eh. Oo. Oo. May pa-tent pa kayo. Ang mahal ngayon ng tent. Okay, sige po at tuloy-tuloy na po tayo. Maganda po yung ating discussion for this morning. Tawagin na po natin ating tagapagsalita. Walang iba kundi si Ma'am Ces Ramos. Ayan, good morning. Good morning po, Ma'am Ces. Hello, good morning po sa lahat. Salamat muli sa Panginoon, tayo nakabalik. At salamat sa mga viewers na patuloy na tumatangkilik. Ano mang mangyari, hindi sila umaalis dyan. Salamat at binabati ko lahat ng mga area, especially to my Central South family. Good morning po sa inyong lahat. Nandun ka ba Ayun. kahapon? Wala eh. Ayun, alright, Wala sige. ko kahapon. Okay, so again, maraming salamat Ma'am Ces sa inyo pong oras. At muli ay tayo po yung magiging blessing sa mga kapatiran po natin. And I do believe, oo nga. Wala sa Oo. Yan. Oo. I do believe na magiging blessing po tayo sa mga kapatiran po natin. Ang ating tatalakayin ay about, marami kasing dito maraming mga talagang alam ko na may kinabang. It's about paano ba tumanda ng maganda, healthy, gracefully. Oo, di ba? Kasi Aging marami gracefully. iba, yung mga senior years nila medyo hindi na maganda kasi bakit? Ang dami ng sakit, hindi na makakilos ng maayos. Kumbaga, buhay ka nga pero hindi quality yung life mo. So ngayon, pag-aaralan po natin, paano maging healthy, yung healthy aging and longevity. So, we will discuss some yung mga points or mga tips kung paano ba natin mga panatili. So, lalo na sa mga wala pa sa ganong edad. Kumbaga, meron pa tayong time to prepare for healthy aging. Ayan. Kasi meron iba, huli na. Kumbaga, huli na ang lahat. Bakit?
wala na, hindi nila alam eh. Ngayon na nalaman na ganun pala dapat, di ba? So, para to sa mga may mga balak mabuhay ng matagal. Ganun talaga although hindi mo masabi kasi siyempre hindi mo hawak yung buhay mo. Pero siyempre, talagang tayo diyan, medyo kailangan bigyan natin ng pansin kung paano ba magkaroon ng quality life yung ating senior years habang wala pa tayo sa ganong edad. Si Doc Julie, nasa na to, no? Nasa Halfway. halfway yun. O, di ba? So, we can tell na si Doc Julie ay nasa healthy aging. Tama ba, Doc? Kasi may mga kasabayan ka na talagang, di ba? Biyaya ng Panginoon. Kaedad mo na talagang hindi na nakakatayo. Di ba? Lagi na lang nasa higaan. May mga ganon. So, ito, pwede natin paghandaan at pwede tayong magkaroon ng healthy na pagtanda. Di ba? So yun, ano ba yun? As global life expectancy arises, the focus has shifted from prolonging life to enhancing the quality of those years. Kasi di ba, marami nga may goal tayo na humaba yung buhay natin. Pero ano ba yung focus natin? Mahaba lang yung buhay mo pero hindi quality. O, di ba? Kasi merong iba, papahaba ng buhay. Ito yung iniinom mo, ito yung kinakain mo. Pero yung buhay mo on those years na mahaba yung buhay mo. Baka naman buhay ka nga pero alagain ka naman, di ba? May ganun eh. Tama. Buhay ka nga pero 20,000 yung worth ng maintenance mo every month. 20,000 pe. Kumbaga parang hindi quality yung life, okay? Advances in nutrition, healthcare, and lifestyle are helping people live longer. Di ba ang dami na ngayong mga iniinom or mga ini-inject sa katawan na pangpahaba daw ng buhay? Di ba? Marami yan eh. Science yan eh. Oo, Yung iba madami na. gumagastos talaga ng libo Meron or na nga million mga pa. stem cell. Yes, oo. Kumbaga yan na yung ating mga ngayon, yung technology, kumbaga. By 2030, 1 in 6 people globally will be over the age of 60. Kasama kaya ako doon. Ayan. Siyempre, lahat naman tayo nangangarap ng ganon. Na ayaw natin munang pumunta sa heaven maaga. Although, syempre, meron namang iba gusto nang mamatay kasi nga, para daw matapos na yung paghihirap. Iba-iba tayo ng gusto. So, syempre, most of us gusto ay mas humaba yung buhay, di ba? So, based sa study, by 2030, so ilang years na lang yon, 1 in 6 people sa buong mundo ay tatagal hanggang beyond age 60. O, di ba? May ganun talaga. Okay, yan. However, as average life expectancies grow, so does the number of age-related conditions. Siyempre, may kasabay yan, may kaakibat yan. Gusto mong tumanda, humaba yung buhay mo, may kaakibat yan na mga age-related conditions. Ano ba yung mga yon? Sample, osteoporosis, di ba, Doc, no? May mga kasamang, pag di mo inalagaan yung sarili mo, syempre, diabetes, yung mga metabolic syndrome, diyan na yung lalabo na yung paningin mo, manghihina na yung muscles mo. So, ayan yung mga kaakibat niyang condition sa pagtanda. The emphasis now is less about longevity. So, kumbaga, dapat pala ang focus mo hindi yung pampahaba lang. Dapat yung prolonging life but ensuring those years are lived to the fullest. Yun nga siya sabi natin na yung quality longer life, yun. Siyempre, nutrition plays a critical role in supporting our bodies. Alam naman natin yan, di ba? As we age. Di ba nga may kasabihan, you are or we are what we eat. Ano ba kinakain mo, di ba? Yun. Puro junk ba yan? Puro whole foods ba? Kumbaga, it will show sa pagtanda. Di ba nga, pag kinumpara mo yung katawan mo, sabihin natin for the past 10 years. 10 years ago, mabilis pa ako maglakad, yung mga ganon. Di ba? Ngayon wala na, mahina na, mabagal na. 10 years ago, 20 years ago, straight pa yung likod ko. Ngayon, nakabaloktot na. May mga ganon tayong pagka nilook back mo yung body mo or yung health mo for the past 10 or 20 years,
mako-compare mo talaga as you age, talagang may nangyayaring ano yun? Deterioration Saka yun. yung tinatawag na wear and tear. Yun, oo. Kumbaga sa bahay na tumatagal, for renovation na, kumbaga, yung Oo. katawan natin. May mga i-renovate na. Depende lang kung minor or major renovation na. So, doon tayo, kumbaga, yung nutrition talaga ang culprit nung ating, yung pagkakaroon ng quality, yung aging, di ba? So, yan. So, imagine, so ako, 40. Sabihin natin, mabubuhay pa ako ng 20 plus years pa. So ano yung gusto kong maging katawan, ano yung gusto kong maging pagtanda 20 years from now. So ang gagawin ko ngayon, syempre paghahandaan ko na. Hindi, kasi alam ko na yung gagawin ko eh. Gaya niya sa mga nakarinig, mga nakabasa, nakanood nito. Ito yung mga tips natin, paano ba tayo magkakaroon ng quality aging. Para naman sa mga viewers na nasa 50s na or mid-50s or early 60s, pwede pa naman, lalo kung wala ka pa namang sakit at your age right now. So, tas talagang plano mong gusto mo talagang humaba yung buhay mo, hindi pa naman huli ang lahat. Pero sa atin na mga bata-bata pa, na kaya pa natin talagang gawa ng paraan, ngayon na gawin na natin. Okay? So, yan. Meron tayong mga kailangan i-focus. Nutrition, focus to quality aging. Number 1, muscle health. 'Di ba? Ito yung parang mostly talagang bumabagsak pag tumatanda tayo. Tama. Adequate protein intake is vital for preserving muscle mass and strength. Okay, so ito yung mga nutrients na kailangan i-focus. Nutrients like vitamin D, calcium, magnesium, and omega-3 fatty acids support muscle function and reduce the risk of sarcopenia, yung age-related muscle loss. Pero ito, hindi mo to iti-take during your senior years na. I-take mo to habang wala ka pa doon sa ganong age. Kumbaga, i-focus mo na itong intake mo ng ganitong mga nutrients. At syempre, sasabayan natin yan ng physical activity. Kasi 'di ba, yung mga talagang medyo yung nagiging kuba or nawawalan ng muscle mass, sila yung mga wala talagang mga strength training. So it's very important na habang bata pa tayo, habang tayo ay may lakas pa at pwede pa talagang mag-exercise, it will help a lot to maintain yung muscle health natin, yung bones and muscles. Along with these nutrients na iti-take natin, with the exercise, yung tamang exercise, talaga namang baka sa pagtanda mo talagang baka kahit 80 ka na, nakapag-travel ka pa. May kilala akong ganyan, di ba, Doc? 80 years old. O, 80 ka na ba? Parang hindi talaga. Meron din akong kilala, 60 plus na, pero parang nasa 50s or wala pang 50s yung itsura niya. So, kumbaga, nandun yung focus nila nung bata pa sila, ginawa talaga nila ng paraan na ayokong magmukhang, sabi nga nila, ayokong magmukhang matanda, parang ganon. Mostly yan sa mga babae, no? Yeah. Oo, parang, ayan, sample si Doc Julie. Mhm. Gusto mo ba na, Doc, ilang taon ka na ba? 71 na O, ako sa 71 Uy, June. si Doc. O, akala kita ko mo. parang mga nasa Akalain 61 mo yun, pa lang di ba? siya. Oo. Oo, promise. Gusto mo ba na yung current age mo, yun talaga yung itsura mo, di ba? Siyempre naman. Kahit ako ayoko noon. Hindi, ang gusto ko lang pasalamatan dahil dumating din ako dun sa, nandun din gusto ko na tatanda ako na medyo malakas pa rin. Mm-mm. At doon ko pinasasalamatan yung training namin Yun. Yun. sa AFP. Kasi Oo. araw-araw nagtatakbo Oo, ka, jogging. nag-exercise ka. Mm. Malaking bagay yun eh. Correct. Oo, kaya tapos healthy pa mga pagkain. Mm-mm. Oo. O, di ba? Just like yung kung ano yung pinag-aaralan Yeah. natin ngayon. Yes. Totoo yan. Kaya Tama. Living testimony, grabe. hindi kailangan yung ngayon kang 70s, doon ka pa lang Yes. Ayun. Dapat nung bata pa. Yes. Kasi actually, hindi naman talaga natin, hindi naman natin maiiwasan. Mm-mm. Yung aging, talaga, Yes. darating ka talaga sa Tatanda talaga tatanda ka tayo. talaga. Every year. Oo, walang yung kumbaga, hindi natin mapipigilan yan. Yes. Pero yun nga siya sabi ni Ma'am Ces, ang ine-encourage niya sa atin,
Pag dumating ka doon sa 60, pag dumating ka doon sa 70, kaya mo pa bang tumayo? Yun. Kaya mo pa bang yumuko? O, Mm. kaya mo pa bang magtakong? Correct. O, di ba? Kaya mo pa ba? Pero makakayanan, possible naman lahat yan. Oo. Magagawa mo naman lahat yan. Tulad nga, sabi nga ni Doc Oo, Julie. 71 na, pero tinan mo naman. Oo. Oh. Magagawa mo pa naman yan, mga kapatid, kung, eto nga, Yung, kung magtutuon ka ng mga pansin biruin mo, dito. Yung Yan. bata-bata si Doc Julie, active talaga siya. So why not, yung mga nasa age ngayon na mga 40s, 30s, yan, kasali ako dyan, gawin natin to. Para pagdating natin ng 71, ganito tayo kay Doc Julie. Talagang nakapag ano pa, Yeah. nakagala-gala pa yan sa mall, di ba? Tingnan nyo nga ang O, yun ating yun. mahal na pastor di ba? Correct. O, Isa na 62. yan. 62 years Pastor old, Bill. pero Oo. grabe pa rin kung Oo. paano magtrabaho at Daig pa yung paano... 30 years old. Oo. Grabe pa rin Oo. mag-push up. Correct. Grabe pa rin mag-punching bag. Imagine Kasi that, nga, no? minemaintain niya Yun. Yeah, kasi bata pa lang talaga si, pinag-aaralan natin. yes, Oo, bata pa lang si kailangan, Pastor. Talagang very active yung lifestyle Yan niya. naman na Talagang talaga. hindi siya umuupo, wala siyang idle, ganun. So living testimony yung mga yan. Kumbaga, hindi niya na kailangan pang mag-doubt kasi andyan na si Pastor, si Doc Julie, ang dami nating mga Si Sir Con. Di ba? ilang taon ka na ba? Wala pa ako sa May kalingkingan 40 ka mo. na ba? Sir Wala Con? pa. Wala Grabe. pa. Hindi, ibig Kita mo sabihin, yan, kaya inumpisahan niya na Oo, ngayon. wala Oo. pang 40 si Inaano Sir niya Con. na. Kaya nga hanggang ngayon, ako talaga namang Bago hanggat mag-40, maaari. Oo. I-engage mo na Yes. yung katawan mo sa mga Oo. activities. Wag- Oo. Mahilig Wag na talaga. yan sa bakal. Yan. Mambabakal lang. Sa De, totoo yan mga kapatid. Kaya kailangan mo talagang Magbuhat-buhat tayo. mag-focus sa kalusugan mo at your early age. Yes. Wag tayong magkaroon ng kaisipan na, ay, bata pa naman ako. Oo, wag. Naku. Oo. Lalo na si John Kilaico. Ayun naman. Oo. Wag tayong magkaroon ng kaisipan na Oo. gano'n na bata pa ako, Oo. okay pa ako, wala pa akong Oo. nararamdaman. Maling mindset yan, mali yan. Oo, nako, hindi. Kasi sooner or later, sabi nga natin, talagang aanihin mo lahat yan. Yes, correct. Walang pinasok ka sa katawan mo na hindi mo aanihin correct. talaga yan. Lalo na pag masama. Oo. Yes. Like for example, basta hindi maayos na Expect mo na pagkain. yan. Expect mo Oo. na yan. Lalo na kung nagbibisyo ka pa. Correct. Tapos, Oo. unhealthy eating, unhealthy Oo. lifestyle, di ba? Saka salamat sa Panginoon, sa ating mahal na pastor. Dahil may ganitong programa. Correct. Oo. Kasi nare-remind ka na as early as ganitong age Oo. mo, Yes. dapat Paghandaan mga na. ka na. Oo. Magandaan Meron na tayong, kumbaga may puhunan na tayo. May Yeah. puhunan na yan. Sabi nga dito, muscle health, kinakailangan mo talagang pagtuunan ng pansin yan. Yes. Oh, ano yung kakainin mo? Ano yung gagawin mo para pagdating mo ng senior years mo ay healthy ang iyong muscles. Okay? So, yan siya. Number 2 Kamukha nung natin. di ba, naalala ko lang, yung mga Baptist builders Yes, oo. na nandoon. Banat na Talaga banat nandun ano. yung kumpleto sila Yes, ng yung- vitamin D3. Correct. Sobra-sobra pa ata. Oo. Overdose na. Ayan. Okay. Pangalawa nating health. Healthy dapat ang ating mga joints. Aha. Di ba? Tama. Ayan na. Naku, talagang very common ito. May kilala ako, wala pa nga 50, nahirapan ng tumayo eh. Aray, gumagano-gano na siya. Pag tumayo, may ganun akong ganyan. Siyempre, si ako naman, hindi ka kasi nag-exercise. Ayan. Ayan. Glucosamine, chondroitin, and omega-3 fatty acids help maintain joint flexibility and reduce inflammation. Antioxidants from fruits and vegetables protect joint tissue. Siyempre, along with these nutrients, sasamahan mo pa rin siyempre ng exercise. 'Di ba? Pampalakas yun eh. Kumbaga ito yung, nagpapatibay. Habang nag-exercise ka, papatibayin ito ng mga nutrients na to. So kung gusto mo na tumanda na talagang nakakapag-travel ka pa, malalaro mo yung mga apo mo, 'di ba? Makakasama ka pa sa mga apo mo maglaro sa park. Tapos makakain mo pa yung mga kinakain din ng mga anak mo at that age. O napakalaking blessing na yon. Pero mangyayari yon kung
paghahandaan mo na siya right now na you are in your mga ano pa lang, nasa midlife ka pa lang. Sabi nga nila parang ano daw, meron daw tayo tinatawag na ano ba yung life expectancy yung age? Parang 70, 76, ganyan. Mga ganyan. So, ako, nasa kalahati na ako noon. So, kailangan nating paghandaan na talagang wag tayong magpabaya sa mga katawan natin. Meron tayo, kapag na-reach mo yung age na 50s or mid-50s na normal lahat ng mga blood chem mo, blessing na yan. Most likely, hahaba talaga yung buhay mo. Pag wala kang sakit, pagdating mo ng mga mid-50s na normal lahat. Yun yan. Based sa study yan. Hindi ko invento yan. Based sa study. So yan. Number 3, syempre, di ba? Cardiovascular health. Meron tayo ngayon, siguro may mga loved ones tayo, may family members tayo na mahaba nga ang buhay, nasa 70 plus, pero ang cardiovascular health naman ay bagsak. Ang daming minimaintain na gamot. High blood, di ba? Basta mataas yung cholesterol. So, yung risk talaga na magkaroon ng cardiovascular disease ay mataas. Dahil nga kasi, pinahaba nga yung buhay nga siya, pero hindi naging maingat sa kinakain. Mataas yung fat, ganyan. So, diets rich in whole grains, fruits, vegetables, lean protein, and healthy fats. Yan yung mga example, fish and yung mga nuts. Yan. Support heart health. So ngayon pa lang na tayo ay bata-bata pa, dyan na yung i-focus natin. Rich in fiber, high potassium, and omega-3 help manage blood pressure and cholesterol level. Lalo na kung at your age right now na wala ka pang 40 or wala ka pang 50, high blood ka na. Nako, sobra talagang ano nito. Ako, actually nakakagulat kasi pabata ngayon ang nagkaka-high blood. Tama. May kilala ko, wala pang 30, nagme-maintain na ng gamot. Nasa early 40s pa lang, may maintenance na ng high blood. Tapos hindi na siya nawawala. May kilala ko na, ilang years ka na umiinom ng maintenance? 8 years na. What? Tapos 44 pa lang siya. 8 years na siyang umiinom ng pang-maintain ng high blood. Grabe. So, I can't imagine. Siguro talagang factor yung nasa lahi. Pero di ba? Pwede siyang ma-adjust eh. Siyempre, yung lahi mo, yung mga magulang mo. Ang nakukuha naman sa lahi, ma'am, is yung build nung ano mo eh. Nung blood vessels mo eh. Ay, ganun. Oo, yan talaga ang nakukuha Nasa genes. nasa genes. Yung build ng blood vessels mo. Pero hindi mo naman yun or hindi naman yun mangyayari kung mag-aayos ka ng pagkain. So talagang siya? By choice pa rin naman, ma'am. So yun. Kung paano lang naman yung sa blood vessels nila, ma'am, kung anong tawag nito, kung manipis or ganyan, or talagang, kumbaga parang inborn na gano'n. Kaya niya naman sa genes nila. Pero sasabi nga natin, kung may iwasan, ang problema na kasi ngayon, ma'am, kaya siguro sinasabi mo, ma'am, na talagang pabata ng pabata. Kasi yung pagkain nowadays Oo, hindi na talaga kayang. Oo. Yun talaga. Ang laking factor. Generation ng pagkain ngayon kakaiba na. Marami na. Masyado ng maalat talaga. Maalat. Tapos. Tamis. Yes. Mataba. Mamantika. Yun. Tapos wala kang alam kung paano iaayos, di ba? Oo. Kaya talagang blessing to na meron tayong ganitong Dati ang naman, ang fast food lang naman, McDo. Hindi pa ganun kadami. No? Oo, hindi pa ganun kadami yun. Oo. At saka kasi, kumbaga, talagang yung option mo, very konti. Ngayon, talagang kaliwat kanan. Ito si Doc Julie. Yung kabataan mo, Doc Julie, anong sikat na fast food? Noon. McDo na ba? Hindi pa no? Pero may Jollibee na ata. Meron na ba? yung kabataan mo, kasagsagan ng talagang hinahanap din yung ganyan, Doc Julie. Anong age ba yung kabataan na yun? 30? 20? Mga 20s. Yan. Yan ang hilig ng mga nun eh. Wendy's. Wendy's, di ba? Wendy's. So, talagang talo ang nun, no? Wala pang McDo nun talaga. Wala pa. Pero siguro yung pagkain sa Wendy's nun, konti pa lang yung choices. Hindi pa ganun yung wala mga pa sigurong baconator. Wala pang frosty nun, tsaka bacon. Alam Sir Conrad. Favorite namang anak ko yun, Wendy's. Tsaka, nung kabataan ko,
Hindi ka naman palabas noon. Hindi kami kumakain sa fast Oh, food. kasi ano yan eh? Sa mga Ano yan? restaurant kami Ay, ng mga yun. Aristocrat, mga ganon. Oo, aristocrat o kaya sa Max, Umpin. ayan. Oo, yung mga Max. Maxes, oo. Maxes, Oo. ganyan. Yan, Di oo. ba? Wala Walang amor doon sa mga ganon. Oo. Hindi kami pinakakain doon sa Yan. mga Wow, ganun. social. Pero kung yun nga lang, ang kasagsagan nung time nyo na yun, Wendy's. Oo, Wendy's. O, di ba? Akalain Ay, ang nyo. Wendy's ngayon, grabe. May loaded meal pa. Eh, pag makakakain ka pa doon during that time, kay Ma'am Julie, medyo ano ka na dapat noon? Oo. Nakaangat-angat Oo, ka medyo blue-collared ano yan eh. Blue-collared food yan. Oo, na. Royal pero family ka nun. pero yun nga, yun kasi nga yung nangyari ngayon, yung mga dangerous food mga kapatid, abot kamay na kasi ng mga kabataan. Oo. Oh, yun yung talagang ano ngayon. Dati pag nakakapunta ka niyan, hindi ka nga basta-basta makaka-order niyan dati. Yes, oo. Ang hirap-hirap ka nga mag-order niyan dati, hirap ka pumila niyan eh. Anong gagawin mo? Oo. Kaya ang pipila diyan si nanay. Oo, Hindi pwedeng pumila si Correct. ano. Kasi yung pera na Di ba, kailangan. yung Oo. ngayon, street foods. Oo, ayun. Kaliwat kanan. Oo, Kaliwat street kanan. foods, Hindi mo mga naman ganyan. yung mga Oo. ano na yan, healthy Di ba? Doon Ang sasabihin, street food lang dati no gulaman eh. Dati Palamig. yung sinusot-sot na may bilog-bilog naman, hindi no? naman. Ano naman, buko juice. Buko juice, Meron buko din. juice. Banana Q, ganyan, kamote Oo, Q. yan ang mga street food doon dati. Oo, healthy ang street food. Oo. Banana Q, kamote Q. Wala, ganyan. hindi pa ngayon- umuusbong yung mga fishball niyan eh. Ngayon, kwek-kwek, iyaw-iyaw, isaw. Oo, may baga pa nga eh. Baga. Oo, Ano di ko, ba? sikat-sikat yan, baga. Kaya yun yung sinasabi po Baga natin ng na nag-e-elevate kasi Yes. yung pagkain, kaya yung lifespan ng mga kabataan Oo. umiikli. Oh, tsaka bata pa lang may sakit na. Oo. Yun. Umusbong na rin yung mga cereals. Oo. Meron nga study, alam niyo po ba mga kapatid, may study pagdating sa cereals na very dangerous daw yan. Sabi lang May iba. Oo. Kasi gawa nga raw sa ano. Oo. Hindi Akala, natin kaya masabi. yun po yung sinasabi natin mga kapatid na talagang kaya bumiikli eh. Mm-mm. Oo. Saka yung noodles. Oo, Naku, grabe. ayan pa yan. Grabe Dati, talaga. Wala naman. mamundlok lang lang sa... Dati isang Ang brand sikat lang. na, oo. Isang brand lang yung Pag- ano ngayon, grabe. Hindi ko makilala yung iba eh. Basta, ay, meron palang ganitong brand. Dati isang brand lang yun eh. Oo. Oo. Oo, di ba? Akalain mo yun. Anyway, Yan. so pangatlo, cardiovascular health is very important. Number 4, cognitive health. Siyempre, di ba? Ito yung sa ating yung sa brain. Kailangan din niya. Kasi merong iba, tumanda nga, humabang nga yung buhay, pero hindi nakilala yung family members niya. Kasi nga, may problema dun sa kanyang brain health. Kumbaga, nakalimot na siya. Ayan, omega-3 fatty acids, polyphenols found in berries and fruits, antioxidants, yan, vitamin C and E, B vitamins, dapat yan kompleto, are crucial for brain health para hindi mawala yung memory. Di ba? Pangit naman na tumanda ka pero kapiling mo nga yung pamilya mo pero hindi mo naman sila kilala. Ang pangit naman ng ganun, di ba? May ganun, di ba? 80 plus years old, 90 plus na pero sino ka? Di ba? Kilala ba kita yung ganun, di ba? These nutrients protect against cognitive decline and support brain function. Kumbaga, pampatalas ng brain, ng memory, ng nervous system, yan. Meron ka ng Alzheimer's. Alzheimer's ka na, may Meron dementia ng ka na. dementia. Di ba? Dahil din sa kinakain. Yes, sa yun eh. Yun, kinakain totoo din. yan, Tsaka no? yung activity talaga. Yan, totoo hindi yan. ka nagbabasa-basa. Yun. Wala kang ginagawa. Talaga, Puro puro ka lang gadgets. cellphone. Oo. Puro ka lang reels. Puro ka lang Kaya browse ng natatakot ako browse. sa henerasyon ngayon, puro Oo. Alzheimer's. Ang dami siguro Oo. Alzheimer's patient natin siguro. Baka 60 pa lang, ng Alzheimer's, di ba? Yun, Totoo yan. nakakatakot din. So, kaya napakaganda ngayon pa lang, as early as now, nalaman na natin to. Kaya nga Diba? ngayon, mga kapatid, bibihira ka na lang makita ng mga batang naglalaro ng mga blocks. Oo, wala. Wala Yung mga board games, wala yung eh. mga pagsushoot nila sa ganun, Oo. tapos ibubuuin nila. Mm-mm. Alam niyo po ba yung Lego? Magaganda yung Lego eh. Maganda yan. Parang ano sa brain yes, talaga oo. yun eh. Saka mga board games. Oo. Yung mga words, mag-build ka ng mga words, di ba? Kaya ang katapatan Maganda yan. nila ngayon, mga cellphones Wala. na.
Yung mga Kaya nanay, mga yun yung parents, talagang danger. oo, imbis na bilhan ng mga board games or mga ano yung anak, cellphone na lang ang bibilhin. Oo. Palakihan ng gadget na ngayon, mga Yes, kapatid. oo. Pa-improvean na ng gadget. Correct. Kaya So, very dangerous tong sinasabi ni Ma'am Ses na itong cognitive health na ito. yes. Kaya minsan mapapansin mo talaga yung mga bata ngayon, talagang medyo parang, alam mo kung laking gadget o hindi Oo, yes. Kitang-kita mo na talaga. Correct. 3 years old pa, nakasalamin na, may Oo. ganun, di ba? Hindi mo talaga siya maaano, maaawat kapag nasanay mo na sa ganyan. Lalo habang lumalaki yan. Aawayin ka na pag di mo binigyan ng cellphone. Kaya nga makikita natin din ngayon, ma'am, binubuo ang mga playground, wala naman laman ng Ay, playground. correct. Di ba, Oo. ma'am? Mapapansin Yung mo mga park. sa mga parks, Yes. wala nang laman ng mga bata Oo, ngayon. yes, yes. Hindi nga yung may mga dati punong-puno yan, nag-aagawan pa yan sa Oo. siso, Oo, siso. sa swing, nag-aagawan pa Oo. kami dyan dati. Ngayon wala na. Empty na yung mga Talaga. parks ngayon. Oo. Kumbaga, ang punong-puno na ngayon, mga computer shops, Yes. Paano naman? Pisonet. Kinikilo na. Ay, Kinikilo Ah, na diba? yung mga kinikilo yung swing eh. swing. Oo, yung mga Oo, bata. Anything na may bigat. Oo. Kaya mga So, kapatid, ayun. pagtuunan natin ito ng pansin, napakaganda nung Lalo na, binabahagi ni Ma'am yes. Ces Kung sa meron atin tayong yun. mga anak pa na maliliit, Yeah. di ba? Ako, meron pa akong maliit na anak, di ba? Oo. Elementary, di ba? So, kumbaga, tayo na mga magulang ay nakaranas na makarinig or makapanood ng ganito, wag na nating anuhin. Kumbaga, wag mong spoil yung mga anak natin na puro sila gadget, di ba? Yeah. May, Sabi nga may dito ni time Sir limit. Grem Magpoon, ma'am. Yes, tama po. Puro junk food na gusto ng mga kabataan ngayon. Correct. We should learn how to eat for a cause, not for a taste. Yes, Tama. oo. Maganda yun. Sabi ni Sir Graymond po na yun. Pero, ang dami po talagang paraan ngayon na papasarapin mo yung healthy na pagkain. Kasi ako talagang guilty ako minsan na para lang ito lang, lutuin mo na lang to. Pero, there's so many ways naman na gagawa tayo ng healthy food sa bahay na masarap. Na hindi naman talaga yun din nila makakain, hindi. So, kumbaga, be creative, Yeah. especially kung nanay ka, nagluluto ka. Paano mo papasarapin yung tinola na walang chicken cubes, ganyan? Yeah. Oo, ganon. Paano mo gagawin yung nilagang baboy na walang pork cubes na Tama. masarap? Diba? Yung yung Yes. French fries na gagawin mong Yes. kamote fries. Yes. Na, Di ba? Na available Oo. ngayon sa ating church. correct. Mga kapatid, kamote. kamote for sale ang church, meron po Oo, tayo. diba? Meron din kalabasa Meron din fries. kalabasa price. Correct, Oo. oo. Kangkong chips. Di ko alam Oo. kung pwede pa yun. Ayun. So, actually ito, speaking in experience ako, sa mga anak ko, talagang dati inaamin ko, mahilig silang mag-fast food. Talagang kinikrave talaga nila. Pero, iba kasi yung meron kang tinatanim sa mind nila na Yeah. hindi to healthy. Yes. Habang lumalaki yung bunso ko, si Aki, parang nakakagulat na hindi na sila nag-crave for fast food kasi alam nila na hindi healthy. Pag nag-crave yung isang kapatid nila ng chips, yung bunso ko, sasagot yan. Ate Aya, maraming MSG yan. Tapos alam nila kung ano yung epekto ng MSG sa brain. Sabihin ni Aki, sige ka, hindi ka makakatapos ng pace mo kasi hindi ka makapag-isip ng mabuti kasi nga sa Maayos. MSG. Tama naman kasi di ba yung brain mo hindi gaano mag-aano kapag may MSG. So, alam nila yung bad effect. So, in return, hindi na nila i-crave or hindi na nila i-request na kumain or bumili. Tumitikim-tikim pa konti-konti pero not like before na talagang halos araw-araw. Kumbaga, iba rin kasi yung may knowledge. Huwag mo lang sabihin na, ay, hindi yan, bad yan. Huwag mo lang sabihin na ganun. Bakit siya naging bad? So, educate our children na bad to kasi meron siyang ganitong ingredients, yung MSG nga, ganun. Mataas yung salt, mataas sa fat. Yeah. Tapos ano yung effect nun? Bakit siya naging bad? So, hindi na nila kakainin, kumbaga ganun. Saka napansin ko, ma'am, yung mga fast food, Mm-mm. lumabas ka lang ng bahay, nandyan na eh. Yes. Hakbang, Palapit nga ng palapit. Oo. Hakbang lang, Correct. nandyan na. Andyan Dati na. babiyahihin pa yan. Oo. Biyaya. Pupunta ka pa Babiyahe sa ka pa malayong sa- Pupunta ka pa ng luneta. Oo. Paano? Ayun. Babiyahihin pa yung mga yan eh. Oo. Kasi nga, malalayo yan.
Kaya nga pang blue collar, ano yan eh. Mga blue collar. Diba? Eh ngayon, palapit na ng palapit, Paglabas ilang mo ng hakbang street mo na mo, lang. nandyan na yung mga ice cream, Oo. nandyan na yung milk tea, yung Sumulpot pa coffee yung shop. mga 7-Eleven na yan. Oo, no? Oo. Convenience store. 24/7 pa yung Kaya, yun nga sabi po natin, kung tayo bilang mga magulang, talagang limitahan dapat Yes, oo. at talagang bantayan. Bantayan. At tayo, syempre, mag-set ng good example din, di ba? Oo. Pag sinabi mong bad yan, wag mo rin kainin. Tama. Minsan patago, may kita na may ganun tayo Oo. minsan, di ba? Totoo So, yan. kailangan din makita bakit siya naging bad. Educate them. Ano yung effect niyan kapag lagi mo yung kinakain. Yeah, Ganun. maganda yun. Maganda yung sinasabi Alam ni nila Ma'am Ses na dapat yun. na kung ano yung ba't naging masama yung chips, ba't naging masama yung 3-in-1 coffee, ano yung meron dyan, ganyan. So, kailangan alam din nila. Ayan. Number 5, syempre hindi papahuli ang immune health, di ba? Vitamins A, C, D, and E, yan alongside with zinc and selenium are essential for our strong immune system. Di ba nga, tumanda ka nga, haba yung buhay, pero sakitin ka naman. Maya't maya ka nasa ospital. Konting ubo, konting sipon, hindi ka na makahinga. Kasi nga yung immune system ay bagsak. May Yeah. So cancer ka kasama na. yan, di ba? O, ito, lahat ng 5 ito, yung para magkaroon tayo ng quality aging. Yun. Siyempre kasama dyan yung outside, physical. Yung dapat daw pala, hindi ka magmumukha dun sa age mo. Tama ba? Agree ba kayo Oo, dun? tama. Mas maganda yun. Oo. Parang si Doc Julie, Medyo 71 na pala. Akala ko nga 61 Akala lang ko to eh. 61, o diba? 10 years Ayaw mo younger. yun. Which is Diba possible yung bawal ang mangyari. fast food? Bawal. Wala. Oo, di ba? Oo. Oh, living testimony. Alam Hindi ko, mahilig sa fast food. Ang ending, 10 years younger doon sa edad niya. Yun. Oh, ganon. So, how much more tayo na 40s pa lang, 30s pa lang, di ba? Mukha ka ng 60. Mukha ka ng 50. Oo, ang dami ng, kumbaga hindi mo na inalagaan yung sarili mo, di ba? So, nakakatawa minsan kapag binabati ka, 40 ka na ba? Ganyan. Akala ko ganito. Yun, tama. Ayun, dapat ganoon tayo, di ba? Pero syempre, alagaan lahat natin ng ito, kalusugan. lalabas yan sa outside. Kapag naayos natin yung 5 ito, magmula doon sa muscle health, sa cognitive, sa immune system, di ba? Lalabas yan sa outside kapag yung inside natin ay healthy. Tama. Kumbaga, bonus na yung outside talaga. Di ba? Sino ba namang gusto rito na, ay, 50 ka pa lang pala, akala ko ganito hanggang gano'n, di ba? Dapat, Oo. akala ko ganito, mas bata dapat. Mas bata. Yes, huwag tayong magpa-mukha doon sa age natin na totoo. Sabihin mo, ilang taong ka na, hulaan mo. Ganon. May pag-ganon pa tayo, di ba? Takeaways natin, so cellular aging is a key target area. So kumbaga, ito talaga yung cells natin. Diyan nagsisimula lahat ng ating, yung sa kalusugan. Emerging nutritional therapies, particularly around cellular aging. So medyo na yan, technical na yan, sa mga na yan sa loob ng body natin. Kailangan talaga ito ang ating i-focus. Healthy yung kinakain ng cells natin. Yun. Yun lang yung pinaka doon. Take away natin. Dapat, pinifeed natin yung mga cells ng healthy food. Diba? Personalized aging matters. Siyempre, as people age, their cells undergo biochemical changes that lead to organ damage and eventually death. So, syempre, iba-iba pa rin tayo ng quality of life. Pag sa mga taong may mga lahi, ganitong sakit, ganyan-ganyan. So, talagang pag pinabayaan mo siya, talagang maapektuhan yung aging mo. So, yun nga, meron kasing naging active lang sila, medyo late na, di ba? Naging active lang sila ng mga late 50s na or early 40s. Di ba? So, kumbaga, may effect din yon sa pagtanda mo. Hindi siya, kumbaga, personalize yung aging natin. Number 3, aging appetites impact nutrition. Siyempre, di ba? Kapag tumatanda tayo, nagkakaedad, nag-iiba na rin yung appetite natin. Di ba? Merong hindi mo na makain yung mga kinakain mo nung bata-bata ka pa. Siyempre, nakailangan din ng katawan. So again, pinapalala po namin dito, magsimula po tayo ng maaga. Kung ikaw, yung viewers namin na nasa 20s, 30s pa lang, tapos plano mo o talagang gusto mo na humaba yung buhay mo, syempre, do something as early as now. Huwag mong pabayaan na dumating ka sa point na
too late na, ay gusto ko na maging healthy. 'Di ba? Pero 50s ka na. 'Di ba? Parang sa ating Christian life, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pero ano na, bulag na yung isang mata mo. Or ano na, putol na yung isang paa mo dahil sa bisyo mo, 'di ba? Sa sakit mo. So ganun din tayo sa ating kalusugan. Huwag na nating hintayin na tayo ay manghihina pa bago natin kainin yung mga dapat kainin na healthy para sa atin. So yun lang po. Thank you so much. Alright, alright. Maraming salamat po, Ma'am Ces. At maganda po yung tinatalakay natin dito. Ang maganda dyan ay talagang mai-apply natin ito sa ating buhay, mga kapatid. No? Para at least, sabi nga ni Ma'am Ces, maging healthy ang ating pangatawan every day. Alright, sige po mga kapatid. At muli, ay bago tayo magtapos, baka may gusto pang sabihin si Doc Julie muna. Doc Julie, baka may gusto pang sabihin sa ating mga live viewers natin. Oo. Thank you, Ma'am Ces. Napakagandang topic. Yung sinasabi nating age gracefully. Yun. Kasi paano tayo darating dun sa puntos na yon kung hindi tayo magre-ready ng early na wala pa tayong, habang nag-age tayo, dapat nandun din na healthy yung mga kinakain natin. Yes. Magsimula tayo ng bata pa tayo hanggang dun sa dating na nga yung age na hindi na natin makakain yung gusto nating kainin or marami ng bawal dahil nga doon sa hindi mo naalagaan ang iyong sarili para sa pagdating ng ganitong mga age na Yes. ano natin. Kaya yun lang ang maano ko, mapapayo ko sa inyo na hanggang maaga, ingat na tayo sa ano Yes. natin. I-focus na natin yung mind natin na gusto ko pa rin dumating yung age na bata pa ako ay maging bata ka pa in a way na nakakain mo pa yung gusto mo, Yes, nagagawa oo. mo pa yung gusto mo dahil pinaghandaan mo rin. Yes. Yun lang po, maraming salamat at magkita-kita tayo sa Tuesday. Yan. Amen, amen. Ma'am Ces, sige po. Thank you so much po. I hope ay tayo po ay na-bless, no? Actually, pati ako na-bless sa topic ngayon, no? Kasi talagang ma-apply natin sa ating mga sarili. At especially nga sa mga bata-bata pa na ang dami pa nating time to prepare. Huwag mong sayangin yung panahon na, ay, hindi ko kasi alam, di ba? Kumbaga ngayon para nalaman natin. So, apply natin para naman talagang maging worth it yung programa, di ba? Yung ng ating simbahan na maging worth it, ma-apply at talagang ma-share natin sa iba pang kapatiran tsaka mga loved ones natin. Okay, see you again po next week. Alright, maraming salamat po Ma'am Ces at Doc Julie, and also mamaya mga kapatid, i-air na po yung The Baptist Lunch. Keep tuning in at kayo po ay mag-tune in po dyan. Huwag na po nilipat ng channel at mas maganda po kayong pamilya na makasubaybay dyan sa ating programang The Baptist Lunch. Kaya huwag po kayong aalis dyan, susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.